So yo, what's up? Kumusta ang araw? Kumusta ang buhay? So ngayon Sunday, papasok ng trabaho. So trabaho lang muna. Tsaka na yung chill pag medyo mangat-angat na tayo. So ngayon pag-usapan natin about dito sa camera ko na E-Lite Action Cam na pinamodify ko kay M3 Moto. So ang pinamodify ko sa niya is yung kanyang external mic. Kasi nga yung ano na ito is yung internal mic is okay naman, kaso nga lang yung casing ko kasi is hindi siya pang waterproof, tapos wala rin siyang wind noise. Dito na lang tayo dan, marami nagja-jogging. Dito na lang tayo. Okay. Right. So dito sa Clark kasi merong event lagi dito every Saturday and Sunday na yun nga, may jogging tapos pwede ka rin magbike. So ngayon lang talaga nagkaroon ulit ng nagja-jogging. Parang fun run siya, ganun. Tapos nagbabike yun every Saturday and Sunday yun. So kung gusto nyong mag-jogging, magbike, pwede rin dito. Pwede yan dito. Tapos ewan ko lang kung paano doon sa mga nagka-fun run, kung paano sila mag-register. Kasi di pa ako sumasali sa mga ganyan dahil wala, mas unahin ko muna yung mag-work. So back to the topic tayo sa camera ko, itong E-Lite Action Cam. So itong gamit ko ngayon is naka-modification na to na external mic. Tapos kasi yung problema na ito, ba't siya pinagawa na rin dahil nagkaroon din siya ng problema dahil sa water damage. Tapos yung sa flex ng LCD niya is nagkapunit. So sa M3 Moto gumawa nun. So gumagawa rin si M3 Moto ng iba't ibang camera like GoPro, tapos Akaso, gumagawa rin siya, pati intercom gumagawa rin siya. So kung gusto niyo magpagawa, PM nyo na lang si M3 Moto, ilalagay ko na siya sa screen. So ngayon narinig nyo ako as na merong external mic. So ngayon tatanggalin ko yung external mic kung ano yung makirinig nyo. Ito siya, wait lang. So ito yung so natanggal ko na yung ano nyan, natanggal ko na yung external mic nya. So ngayon yung narinig nyo, malakas yung wind noise. Yan, babalik ko na para marinig nyo. So ayun, narinig nyo na yung walang external mic na E-Lite. Medyo komportable na akong mag-upload ulit kasi sobrang tagal kong mag-upload sa YouTube ko dahil yun nga, walang external mic, laging may with noise. Tapos minsan di ko sure kung sa camera talaga yun, minsan napuputol yung yung boses, minsan nawawala ng audio. Ay, sumobra. Ay, kakalinis lang eh. Sorry, medyo maarte ngayon dahil bago yung motor. Ay,
So itong gamit ko nga si Momo, si Samurai 155. Ay. Kakaroon siya ng ano. So itong gamit ko ngayon si Momo, Samurai 155. Nasusunod ko na siya bibigyan ng review kasi marami talaga akong gustong subukan sa kanya, like pang long ride. So subukan na rin siya sa mahabang babaran na uran. Sorry. Nahalo ko pa baan ko. So nahalo yung ano, subukan na siya sa babad na ulan. So wala nang problema. Susunod ko na i-review yun. So ngayon, ito muna ang camera ko. Kaya kung gusto nyo bumili ng ganitong camera is meron naman siya Shopee or Lazada, meron yan. Yun yung legit seller. Kasi itong camera to is regalo sa akin ng uncle ko. So shoutout kay Uncle Thor. Thank you sa ng camera, pagregalo. Actually nung birthday ko to last 2021. Time na yon nagkaroon ng despedida. Tapos nabalitaan niya rin na medyo nag-ano na rin ako, no? Nag-vlog kunyari. Kaya ngayon nung pagkabihin sa akin inalagaan ko naman. So hanggang ngayon ito pa rin, gumagana pa rin hanggang ngayon. Di ko lang siya masyadong magamit gawa ng yun nga, wala akong external mic kasi nga di masyadong maganda yung audio ko. Kinagandahan din sa camera na to is meron na siyang stabilization. Yun nga lang, di siya ganun ka ultra wide lens. Tapos may auto balance na rin siya ng kasing tawag dun, yung sunlight auto balance ba yun? Basta pag medyo maliwanag kaya niyang i-adjust yun. Yun ang kinagandaan niya rin dito. So yun, medyo malapit na ako sa trabaho. So mamaya ako na lang ibibigay yung ibang details ng about sa camera na to. Kasi konti lang tayo sa oras dahil malapit lang yung trabaho ko sa bahay. Almost 10 minutes away lang yung biyahe ko. Ngayon umalis ako sa bahay ng 6:15, mga 6:15 kasi ngayon 6:21 na. Medyo mabilis lang tayo ngayon. Mamaya ako na lang, siguro pag uwi ko na lang dahil 3:30 lang din naman ako. So susubukan din natin sa susunod na araw, mga susunod na video, yung kung gaano siya rin kaliwanag pag sa gabi. Dahil di ko rin siya masusubukan ngayon dahil 3:30 lang ako. Tapos kung hintayin ko pa maggabi, well, may pasok pa ako kinabukasan, hirap magpuyat. So mamaya na lang ulit. See you later. Bye bye. Oh, yo, what's up? So alright, pauwi na tayo. So yun na nga, tuloy na natin yung mapping natin kanina, which is itong camera na to. So yun na nga.
Okay naman yung ano niya. Na-review ko na rin kanina. Okay yung mic. Okay rin yung external mic. So, goods na siya talaga pang vlog. Sa talaga ng ano ko. Singaw ko sa labi. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Tumatama sa ngipin. Alright. Hindi na ako nag-jacket. Medyo mainit. Hay. So pauwi na, medyo maaga kami ngayon. 3:30. So ito yung ano ko. So yun nga pala, no. Yung sa susunod ko na vlog is itong si Momo. Specs, tapos gas consumption, tsaka etc. Kung na mga accessories niya, pwede na rin dun sa next vlog ko na lang din. Ay. Well, ito kasi sa camera na to, ang anak lang is wala siyang ultra wide lens. Wala siyang wide lens. Kinalkul ko na rin siya sa apps. May wide naman siya kaso hindi ganun kalawak. Hindi tulad ng ibang GoPro, ibang camera na nakikita mo yung buong paligid. Syempre, wag na natin hangarin ko nang meron tayo na. Kung ano yung meron sa ibang, dapat meron din tayo. Wag natin hangarin yung ganun. Pwede tayo magkaroon ng ganun pang pagsikapin natin, di ba? Kaya baka siguro pag budget baka bumili tayo ng 360 lalagay natin dito sa harap. Bala ko rin kasi mag angkas rider. So ato pa na syempre pang vlog din yun, diba? So ito sa camera na to pinagawa ko kay M3 Moto. Sabi mo nga kanina is gumagawa siya ng iba't ibang camera, tapos intercom gumagawa rin siya. So very updated siya as usual. Lagi noong time nung ginagawa niya yung camera ko, updated siya kung yung ginawa niya. Tapos very affordable yung niya, yung labor. Actually labor lang yung ginawa sa cellphone camera ko Ibang parts is nanggaling din sa akin kasi meron pa ako isang e-light which is totally damaged. So ginawa niya na lang yung spare parts yun dahil nangyari doon sa isa kong e-light is nasira dahil sa aksidente. And time na yun nasira ang yun, ginagamit kong yun is before ng kasal ko, gamit ko yung camera na yun. Kaso ang mali ko dun, hindi pala siya naka-on, hindi ko na-record yung pangyayaring yun. Ang gamit ko lang na case nun is hindi hindi waterproof. Ang ginamit ko lang yung normal case lang, yung normal lang, yung plastic lang, hindi yung pang waterproof. Yun lang ginamit ko nun, tas yun wala. sira na kaya yun. So kaya ito binigay sa akin ng uncle ko, which is birthday ko nung June 18, 2021, 3 years ago. Nagamit ko na rin to camera to sa last vlog ko, which is di ko lang sure kung yun yung sa may
Yung Typhoon 150 ko kay Mayang. Kasi yun yung huli kong, ay hindi pala yun. Ang huli ko palang vlog yung ano eh, yung sa resort, which is hindi ko, ano lang yan, parang trip ko lang na vlog yung ganun. So ngayon total medyo maganda na tayong mic, naririnig nyo na ako ng maayos. Tuloy-tuloy na to. Kaya kung gusto niyo palang message si M3 Moto about sa pagpapagawa, pwede siyang walk-in, pwede niyo ring i-deliver sa kanya. So nasa description, ilalagay ko na sa description yung ano, yung location niya, pati yung kung saan niyo siya pwede i-message yan. So nakita ko lang sa M3 Moto sa YouTube, kasi nakita ko lang din yung video ng isang, di ko alam kung vlogger na siya nga talaga ngayon. Kasi nakita ko yung highlight niya is modification niya ni M3 Moto. So nung nakita ko nung nalaman kong gumagawa siya ng modification sa highlight, agad ko siya piniem. Pero bago na nangyari kasi yun, nag-aarap ako, nagsisearch ako about sa highlight na to, kung mayroon ba talagang external mic. So wala siyang built-in, hindi katulad ng iba na maglalagay ka lang ng ano, parang adapter, which pwede na siyang maging external mic. So dito sa highlight kasi wala. So dismay ako sa highlight. Medyo maganda yung camera niya, gusto siya pang starting vlog. Yun nga lang pagdating sa motovlogging, ibang pag dito magkaiba yung ano, diferensya sa ibang ano niya, magkaibang diferensya, nabubulol ako. sorry magkaiba sa ibang camera. Actually napakalakas ng wind noise na ito, napakalakas kumuha ng wind noise pag wala yung external mic. So narinig nyo naman kanina nung bago pumasok, kasi pinarinig ko sa inyo yung takbo ng motor ko na walang mic sa meron. Nadis pinagawa ko yung highlight ko. Kaya yun, recap ko na lang, no? Re-recap ko na lang kung ano yung dapat, anong meron dito sa highlight. Sa highlight na to 4K ay di ko sure kung 4K siya, kasi di ko pa nasusubukan yung 4K. Actually kasi di kaya ng phone ko yung pinamax pinaka-max yung settings na video. So ang ginagawa ko lang is 1080p, okay na yun. 1080p 30 fps. So meron din siyang 1080p 60 fps, kaso medyo malaki kumain ng memory. Yun lang. Yun talaga, syempre pag maganda yung memory, ay maganda yung video mo, malaki rin yung kain ng memory. So expected yun na yun. Tapos ano pa, ikot na lang tayo. So ito kasi settings ko, naka 1080p 30 fps ako. Tapos may ano na rin siya, stabilization. So goods na good talaga siya pang motovlog. Tapos pwede niya rin i-adjust yung kanyang
mic. Kung pwedeng lakasan, pwede ring mahina. So, nasa inyo kung gaano kalakas yun. So, mababago nyo lang yun sa settings sa mismong apps. Kasi, dito sa kung dito sa mismong camera medyo hassle kasi habang mag-vlog ka tatanggalin mo pa yung camera mo, so iset up mo na lang sa may application mo ay cellphone mo kung ano yung gusto mong settings sa kanya. Pero sa akin kasi 1080p 30fps goods na yun, tapos naka on yung IES stabilization, tapos naka low mic para hindi ganun kalakas yung boses ko pagdating sa video. Tsaka ano na rin, naka automatic ano na rin to, daylight, naka automatic balance yung ano nya. Uy, may laro ata, naglalaro, sana all. Ayun, yan na yung sa light action cams ko na gawa ni M3 Moto. So shout out kay sa M3 Moto, napakaangas ng gawa mo, legit na legit. So dito na tatapos ito vlog na to para sa video na to. Yeah, ride safe always, peace out.